Sa gitna ng alon ng buhay, walang lambing kaya nangangalay. Keep calm ang sagot sa pagod mo. Pahinga'y darating parang hangin sa dulo. Keep calm ka lang sa bawat gabi. Gising bukas ng bagong sarili. Likas ang ginhawa, dala ng nature. Ang keep calm, sikreto ng adventure. Parang awit ng karagatan. Ang keep calm, laging nandyan. Sa init ng araw o takip silim, katahimikan. Sa iyo darating, sampagitan kokonat ang aroma. Sa keep calm, abot ang ligaya. Kada patak parang musika, kalma'y nadarama, laging sumasaya. Keep calm ba lang sa bawat gabi. Gising bukas ng bagong sarili. Likas ang ginhawa, dala ng nature. Ang keep calm, sikreto ng adventure. Sa keep calm, kahit bagyo'y dumaan, may pag-asa pa rin. Stress mawawala, laging panatag ang isip. Natural ang galak na hindi kumukupa sa aking buhay. Keep calm, ang tunay na ligaya't lunas. Sa gitna ng alon ng buhay, walang lambing kaya nangangalay. Keep calm ang sagot sa pagod mo. Pahinga'y darating parang hangin sa dulo. Keep calm ka lang sa bawat gabi. Gising bukas ng bagong sarili. Likas ang ginhawa, dala ng nature. Ang keep calm, sikreto ng adventure. Parang awit ng karagatan. Ang keep calm, laging nandyan. Sa init ng araw o takip silim, katahimikan. Sa iyo darating, sampagitan kokonat ang aroma. Sa keep calm, abot ang ligaya. Kada patak parang musika, kalma'y nadarama. Magandang tanghali po. Sige po. So, mag-uumpisa na po tayo. No? Pasensya na po. Nagpalit ako ng, ng salamin. Sorry, na-interact po. No? So, maligayang pagdating po sa ating Heal Podcast. No? Again, ang Heal Podcast po natin ay for health educations and awareness for life. No? So, yun po yung ating Heal Podcast. No? So, isa po itong espasyo no, kung saan
yung kalusugan po ay hindi lang po no tungkol sa gamot. Okay? Kundi tungkol po no sa kung ano no yung pag-unawa no tungkol sa pag-unawa no, hindi lang din po tungkol sa sintomas no kundi sa ugat po ng sakit no. So hindi lang po ito yung tungkol no sa paggaling no kundi sa pagbabago po no ng pamumuhay no. So sa mundong punong-puno po no ng impormasyon, di po ba? Pero kulang po no sa tamang edukasyon no. Marami sa atin, maraming tao po no ang maraming nalilito no or naguguluhan ba no. So ano ba talaga yung tama, di ba? So bakit kahit may gamot no, hindi pa rin gumagaling no? So ano yung mga simpleng bagay no na araw-araw po nating ginagawa no na unti-unting sumisira no. So narito po yung Heal Podcast para magbigay po ng linaw, no? Para po magturo, no? Para magmulat, no? At para po magbigay ng pag-asa, no? Ang aming mission po, no, dito sa Nirvana, sa ating Heal Podcast, ay simple, no? Napakasimple po, ngunit, no, makapangyarihan, no? Ano po yung mga mission natin? Una, maghatid po ng tamang health education, no? Magpalawak po ng awareness tungkol po sa tunay na sanhi po ng mga sakit, no? At tulungan po ang bawat Pilipino na magkaroon po ng kaalaman, no? Para makapili ng mas ikakabuti ng kanilang kalusugan po, no? Dahil po, no, or makakapili ng mas malusog na pamumuhay, 'di ba? So dahil naniniwala po kami no na ang kaalaman ay makapangyarihan, di po ba? At ang tamang kaalaman ay maaaring makapagligtas po ng buhay, no? So ito po yung ating Heal Podcast, no, kung saan ang edukasyon po ang unang hakbang no sa tunay po na paggaling. Okay? Again, edukasyon po no ang unang hakbang sa tunay na paggaling. Okay? Sige po, nawa po ay marami po kayong matutunan no, sa araw po na ito. Okay? Start na po tayo. No? May mga tanong po ba kayo? Okay. Dok, bakit mataas pa rin yung BP ko kahit umiinom na ako ng gamot? Okay. Bakit kahit umiinom no, na ng gamot, no, mataas pa rin yung blood pressure? So, ang gamot po no ay again, ang gamot po ay mahalaga, no? Hindi po natin yan binabaliwala, no? Titingnan lang po no ng ganito. Okay? Ang gamot po ay symptom control. Okay? Madalas po no, yung gamot hindi na-address yung root cause. So sa clinical science, no, may tinatawag po na persistent inflammation, no, insulin resistant, okay? Yung chronic stress, no, yung nutrient deficiencies, yung poor sleep o yung high sodium or low sodium diet, okay? Kung hindi po na-address yung gut health, no, yung stress hormones, yung blood sugar swings, yung toxic load, yung sedentary lifestyle, mananatili po na mataas ang blood pressure po ninyo kahit po naka-maintenance na po kayo, no? So sa view po no ng integrative view, no, ang blood pressure po is a signal, no? Not just a number. Okay? So next question po. Posible bang gumaling ang high blood o maintenance na habang buhay? Okay. Posible bang gumaling no ang high blood o maintenance na talaga siya no na panghabang buhay? Ang sagot po natin doon no, depende. Okay? Depende po. Okay? Bakit depende no? Kung ang hypertension po ninyo ay secondary no, like for example is may kaakibat na po siya ng mga kidney disease, no, yung mga endocrine disorder, kailangan po no, ng medical supervisions po talaga dyan. So, kung ang hypertensions naman po ay mga lifestyle, no, lifestyle induced or pag sinabing lifestyle, no, yung ginagawa mo araw-araw, no, yung pagkain mo araw-araw, no. So, may chance po na mag-remission. So, may studies po na nagpapakita no, na yung weight reductions, yung
yung whole food, yung high fiber diet, yung stress reduction, yung regular movement, no, yung magnesium optimization, pwede po yung mag-normal ng BP, no? Pwedeng makapagpa-normalize ng blood pressure, pero tandaan po, no, hindi natin sinasabi na yung reversible is equivalent to pwede nang bumalik sa dating lifestyle. No, hindi po pwedeng gano'n, no? Kasi kailangan aayusin po, no? Kung ayaw nyo na may maintenance, kailangan may gagawin po kayo na pagbabago sa lifestyle po ninyo. Kaya depende sa inyo yung sagot, no? Depende, no? Kung magbabago ka ba ng lifestyle mo, no, ng diet mo, 'di ba? So, ikaw, no, nasa iyo po yun kung panghabang buhay na po yan o hindi. Kasi depende doon sa ginagawa or gagawin mo na pagbabago sa buhay po ninyo. Okay? So, yung mga nabanggit natin, pwede mag-normalize po yung blood pressure po ninyo. No? Pwede siyang ma-reverse, basta aayusin po yung lifestyle din po. Ha? Sige. Next question po. Anong mas delikado, high blood or high cholesterol? Okay. Ano ba, no, yung mas delikado, high blood or high cholesterol? Magkaibang risk po kasi siya, no? Magkaibang risk, pero parehong delikado. No? So, hindi pa natin masabi na mas delikado yung ganito, no? So, magkaibang risk, pero parehong delikado. Yung high blood pressure po kasi, no, nadadamage, no, mechanically nadadamage po, no, yung blood vessels. Yung high cholesterol naman po, especially, no, yung oxidized na bad cholesterol, nagkakaroon po yan ng flake formation. So, kung titingnan natin, mas mapanganib po kapag, no, yung high BP, yung high blood pressure, yung high LDL, no, or high bad cholesterol, plus high blood sugar, plus yung inflammation, yan po yung tinatawag na mas mapanganib, no? So, pag nagsama yung tawag po dyan, no, sa integrative cardiology, no, yun yung perfect storm for arteriosclerosis, no? So, perfect storm for arteriosclerosis. So, kapag pinagsama-sama po yun, no? Next question po. Kung normal BP ko ngayon, safe na ba ako sa heart attack? Sige. Kung normal po, no, yung BP nyo ngayon, no, safe ka na ba sa heart attack? Hindi po automatic, no? Hindi automatic, no? Kailangan po natin tignan, no, yung blood sugar, no? Kasi yung blood pressure, again, is just a one marker. Okay? So, hindi pwedeng titingin ka lang doon sa blood pressure mo para masabi mo na safe ka na sa heart attack. No? Kailangan titignan nyo din po yung blood sugar po ninyo, no? Yung triglycerides, yung HDL, yung good cholesterol, no? Yung inflammatory markers po, no? Yung stress level po ninyo, kailangan tinitingnan din yan. Yung sleep quality mo, no? Yung waist circumference, no? Tinitingnan din po yan. So, may mga taong normal po yung blood pressure, 'di ba? Pero mataas po yung insulin, no? Yung cortisol mataas, yung inflammation marker, yung CRP po, no, mataas. So, yung heart attack, no, kung titingnan po, is a multifactorial event, no? Hindi lang siya sa blood pressure tinitignan, no? So, kaya wag pong magpakampante. Okay? Next question po. Okay. Bakit may bigla na lang inaatake sa puso kahit mukhang healthy? O nga naman, di ba? Bakit may mga taong, ganda ng tanong, sige po. Bakit may mga taong bigla na lang inaatake sa puso, no, kahit mukhang healthy? So, marami po na marami sa kanila ay may mga silent inflammation po yan. Sigurado yan, no? High stress hormones, undiagnosed na insulin resistance, yung sleep deprivations, no, yung genetic predispositions, and yung mga hidden na mga arterial plaque. So marami rin pong mga plaque ruptures cases, no, yung nangyayari, no, kapag po, no, sa mga
stable-looking individuals. Kaya hindi po sapat, no, yung mukhang healthy ka, no? Hindi naman po sapat yan, no? So, next question po. Meron pa po ba? Okay. Totoo bang stress ang silent killer ng puso? Okay. Totoo bang stress, no, yung silent killer or number one silent killer ng puso? Yung chronic stress po, no, is one of the most underestimated drivers, no. So, yung stress, no, kapag stress causes po, no, ng elevated cortisol, no, ng increased blood sugar, ng increased BP, no, or increased blood pressure, ng arterial constriction, ng depletion ng magnesium, at last ng inflammation, no. Kaya nagkakaroon ng stress dahil sa mga yan. So, sa psychoneuroimmunology po, no, ang stress po ay nagtitrigger ng ating nervous system, no. Nagtitrigger siya ng ating nervous system, kaya nababago, no, yung ating hormones, no, na nagli-lead sa immune response, no, and nagkakaroon po ng vascular damage. So, hindi lang po siya emotional issue, no, kapag sinabing stress yung silent killer ng puso, no. Hindi lang siya emotional issue, physiological po siya, no. Titignan po, no, napakarami ng kailangan, no, na tignan, no. So, para hindi ka ma-stress, kailangan po ma-manage din po yun. Kailangan malaman ano ba yung pinag-uugatan ng stress po ninyo, no. Kasi, yun nga, yung stress, tataas yan dahil sa mga elevated cortisol. So, titignan mo bakit, no, tumataas yung cortisol. So, posible na pwedeng kulang po, no, sa nutrients, yung mga ganun po, no. Yan. Next question po, okay. Anong mas masama sa puso, asukal o mantika? Okay, so kung titignan po natin, no, hindi simple yung sagot, no, kung ano ba yung mas masama sa puso, kung yan ba'y asukal lang o yung mantika lang, no. So, ganito po kasi siya, no. Yung excess sugar, no, yung insulin resistance, no, andyan yung triglycerides elevation, no, kapag may excess sugar na ini-intake, no, nandyan yung fatty liver, no, nandyan yung vascular inflammations. Yun po yung sa excess sugar. Okay? Kapag naman mga bad quality fats, no, yun po yung mga trans fats po, no, yung mga oxidized oils, no, na damage po yung endothelial, no. So, sa modern cardiometabolic science po, kung titignan natin, yung chronic high sugar intake, no, is more strongly linked to metabolic heart disease. Okay? Yung chronic high sugar intake is more strongly linked to metabolic heart disease. Pero, ang pinakadelikado po, no, ay syempre po, no, yung high sugar. Tapos, may processed fats ka pa. Tapos, yung lifestyle mo ay sedentary pa, no? Yun po yung pinakadelikado, no? Again, no, hindi simple po yung sagot, no? Titignan kasi, no, kasi yung excess sugar, ganito siya, no? Magkakaroon ng insulin resistance, no? Mag-elevate yung triglycerides mo, magkakaroon ng fatty liver, no? Or yung vascular inflammations, no? So, titignan po siya. Kasi kapag naman yung sa mantika lang, no, pwedeng ma-damage yung endothelial, no? So, yun, nakakonect po siya for as tinitingnan yung pagpasok ni. So, pagpasok mo ng kinakain mo sa bituka po ninyo, no. So, link pa rin siya sa metabolism po, no. Kaya meron tayong mga tinatawag na metabolic heart disease. Okay? Again, no, yung pinakadelikado po yung high sugar plus high processed fats, no, plus sedentary lifestyle. Yan yung pinakadelikado. Next question po. May lahi kami sakit sa puso. May magagawa pa ba ako? Yes! Yes po. Yes, may magagawa pa po kayo, no? So, isipin niyo po, no, for example, yung genetics
no? Yung genetics po, dinoload niya yung gun, no? Pero yung magpupul ng trigger dun sa gun, yung lifestyle po ninyo. Okay? So doon papasok yung gaano ka-importante yung epigenetics, no? Yung epigenetics, ang pinapakita po diyan is yung diet mo, no? Yung exercise mo, yung sleep, yung stress management. Kayang baguhin po, no, yung genes po ninyo, no, yung expression ng gene mo. So kahit na po may family history po kayo, no, hindi naman ibig sabihin na yun na yung destiny mo, no? Yun na yung tadhana mo. Hindi naman po ganun talaga, no? Kung may pagbabago po, no, sa lifestyle po ninyo. Okay? Pero kung ang lifestyle mo is ganun pa rin, no, hindi pa rin siya nako-correct, tapos ginaya mo kung ano yung lifestyle ng lahi po ninyo, no, ng pamilya po ninyo, kahit mother side or father side, eh, wala na po kayong magagawa, no? Kasi ayaw niyong gawin yung pagbabago, no? Yung lifestyle nga po, yung diet, yung exercise, yung sleep, yung stress management, no? So nasa inyo po yung susi, no? Kung gusto niyo ba, no, na yan na yung destiny po ninyo or magiging maganda yung destiny, no? Next question po. Normal ba palpitation? Normal, okay. Normal ba ang palpitation, no? O sign na ng malalang sakit sa puso? Okay. Normal po ba, no, yung palpitations o sign na to, no, ng malalang sakit, no, sa puso? Okay? Possible causes po, no, ng palpitation, syempre kasama po dyan is yung anxiety, no? Nagpa-palpitate, di ba? Kapag nagkakaroon ng pag-anxious ka, no? So, yung electrolyte imbalance, pwede ka mag-palpitate kapag imbalance po, no, yung magnesium po ninyo or yung potassium po ninyo, no? Yung thyroid imbalance, kapag imbalance yung thyroid hormones, pwedeng mag-palpitate, no? Yung anemia, pwede din po, no? Or kapag uminom ka ng kape, no? Kapag mataas yung caffeine, no? Or hindi kaya ng katawan mo yung caffeine, pwede ka mag-palpitate. Yung arrhythmia, no? Kung may kasama po, no, na chest pain, na dizziness, or shortness of breath, no, or fainting, no, syempre po, no, kailangan nyo na magpa-check up agad. Okay? So, hindi naman lahat ng palpitation po ay dangerous, no? Pero, okay, hindi rin po dapat na i-ignore, no? Hindi rin po dapat i-ignore. Okay? So, kailangan po na magpa-check up. Clear po ba? Okay. Next question po. Bakit mas bata ngayon ang nagkaka-heart attack? Modern risk factors po, no? Bakit mas bata yung mga nagkaka-heart attack ngayon, no? Sa panahon po kasi natin ngayon, no, napakaraming ultra-processed foods, no? So, yung mga factors po dyan, bakit bata yung mga mas nagkaka-heart attack, no? Dahil po sa mga modern risk factors, no? Tulad ng high sugar beverage, no? Yung ultra-processed foods, yung chronic stress, di ba? Kasama po yan. Yung screen-based sedentary life, yung laging naka-laptop or laging naka-cellphone or naka-tablet yung bata, no? And madalas, no, kapag laging ganyan, nagkukulangan na rin po ng tulog, no? Kasi napupuyat na din sila. So, nagkakaroon ng sleep deprivations. And maraming bata ngayon, no, na nagbe-vape na po or yung smoking, no? Kasi madalas, ang nasa mindset na po nila ngayon is safe naman yung vape. Pero napakaraming cases ng mga nagbe-vaping, no, na naatake po sa puso or sumalangit na po, no? So, ano pa? Factors pa po na bakit maraming bata ang nagkaka-heart attack po ngayon is yung environmental toxins, no? Plus yung early insulin resistance, no? Na madalas nag-i-start po sa mga teens, no? So yung cardiovascular disease po is no longer a disease of the elderly. Kasi before, di ba, disease of the elderly, yung cardiovascular disease. Pero ngayon, no, sa panahon po natin ngayon, napakaraming bata po, no, yung naaatake. No? So, again po, no, i-remind ko po kayo, no, na yung sakit sa puso, hindi lang po yan yung baradong ugat po, no?
Kasama po dyan yung metabolic disease, no? Yung inflammatory disease, yung stress-mediated disease, at yung lifestyle-mediated disease, no? Magkakaugnay po yan, no? So, yung tunay po na prevention po, syempre, kailangan stable yung blood sugar po ninyo, no? And, kumain po ng mga nutrients, no, na anti-inflammatory, no? Yung mga anti-inflammatory nutrition, yung mga mag-regulate ng stress, no, or stress management. Plus yung movement. Huwag niyo pong kakalimutan, no, na gumalaw-galaw. And syempre, yung quality sleep, no, or yung deep sleep po. Plus, pasok po tayo sa emotional health din po, no, kasama po yan para maprotektahan po ang ating puso. Sige. May question pa po. Anong warning signs ng heart attack na madalas binabaliwala? No? Marami din po no, na mga warning signs na akala natin ay wala lang, no, or okay lang. No? So, hindi po lahat ng heart attack, no, ay dramatic na may hahawak ka sa dibdib. No? Yung, no? So, hindi naman po lahat ganun, diba? Yung mga subtle signs po, no, is, una po dyan, syempre, no, yung paninikip or bigat po sa dibdib, no. So, madalas, hindi naman po laging matindi yung sakit dyan, no. And, yung pananakit ng balikat, no, yan yung mga madalas binabaliwala, no, yung sinasabi lang na, naipit lang, no, or may binuhat lang ako, yung mga ganun, no. Pero, sign na din po siya, no, subtle signs po siya, no. Yung pananakit ng likod, no, yung panga kasama po, no, or yung kaliwang braso po, no. So, yung mga madaling hingalin, kasama po yan, no, yung unusual fatigue na dati hindi ka naman laging napapagod, tas bigla, no, ngayon, wala ka pang ginagawa, pagod ka na, no, yung nahihilo ka, no, yung naduduwal ka, or parang may hyperacidity, no, yung nanlalamig, no, yung cold sweats, kasama po yan, no, and yung pakiramdam mo may mali, no, yung hindi ka mapakali, no. So, sa clinical science po, no, may tinatawag po tayo na angina equivalence, no. So, hindi chest pain, pero equivalent risk po siya, no. Yun yung mga binanggit po natin, no. So, sa women, sa mga diabetic, at saka sa mga elderly po natin, mas madalas silent po, no, or atypical po yung nangyayari, no, yung presentation. Madalas nangyayari po yan. Okay? Pwede bang atakihin sa puso habang natutulog? Wow, ang ganda ng tanong. Opo. Yes po, pwede. No? So, meron po tayong tinatawag na nocturnal myocardial infarctions. So, habang natutulog ka, no, may shift na nagaganap, no? Yung blood pressure po ninyo, yung heart rhythm ninyo, yung oxygen level, no? So, kung meron po kayong sleep apnea, no, or under ka ng severe stress, no? Sobrang stressful ng life, no? Yung high inflammation, no? Yung uncontrolled yung blood pressure po ninyo, pwede po talaga kayong mangyari, no, na atakihin sa puso habang tulog, no? Plus yung arrhythmia, no? Pwede po yan, no? Nangyayari po, no? Habang tulog po kayo. Pwede, no? Pwedeng mangyari. Okay? Maraming cases po, no, nung natutulog lang, no? Tapos hindi na nagising. Ang daming cases po ng mga ganyan. Kapag may pupunta ka sa patay, no, ano ang sinasabi, no? Okay naman siya no? Tulog lang yan tas hindi na nagising, no? So, yan po yung nocturnal, no, nocturnal na myocardial infarction. So, pwede po, no? So, ito yung dahilan kung bakit po mahalaga yung sleep quality, no, na paulit-ulit nating binabanggit, no? Hindi lang yung sleep quantity, no? Madalas kasi yung tao ngayon ang tinitingnan is sleep quantity 'di ba? Gaano karami yung tulog ko, ilang beses ako matulog, no? Hindi naman sapat yung ganun lang, no? Dapat yung quality ng sleep yung tinitignan, no? Or yung pinapahalagahan. Next question po.
Ano ang pinakadelikadong oras ng araw para sa puso? Ano ang pinakadelikadong oras ng araw para sa puso? Okay. Study shows po, no, mas mataas yung incidence, no, yung pagkadelikado, no, ng heart attack kapag po early morning hours. Ano yung early morning hours natin? Yan po yung 4 a.m. to 10 a.m. No, yan yung mataas ang incidence ng heart attack sa early morning hours po. Okay? Bakit? No? Kasi paggising po, no, pagkagising mo, tumataas po ang cortisol. No? Tumataas po ang blood pressure. Tumataas po, no, yung platelet, no, ng platelet thickness, and tumataas po yung sympathetic activity. So, kung meron pong plaque, no, na unstable, dito po madalas nagra-rupture. Kaya, hindi po aksidente na maraming heart attack sa umaga. No? Hindi po siya aksidente. No? So, yun po yung mas delikadong oras ng araw, no, para sa puso. Okay? Next question po. May connection ba ang puyat at biglang cardiac arrest? Yes. Yes po, na? May connection ba ang puyat at biglang cardiac arrest? Yes po, no? Strong connection, no? So, yung chronic sleep deprivations po, no, o yung puyat, no, nagpapataas po yan ng cortisol, nagpapataas ng blood sugar, no, nagpapataas ng inflammation, nagdudulot po yan ng arrhythmic risk, no, and nagdideplete po yung magnesium natin. So, may studies po na nagpapakita, no, na yung less than 5 to 6 hours of sleep consistently, no, yung araw-araw for the longest years, sabihin mo ng 3 years, 5 years, lagi, no, consistent, ganun lang yung sleep mo, pwede pong mag-increase, no, yung cardiovascular mortality risk. Pwede po yan, no. So, hindi lang pagod ang epekto ng puyat, no. So, it alters your cardiac electric stability po, no, or cardiac electrical stability. Okay? Yung tulog. Kaya napaka-importante po, no, ng sleep quality. And yung at least maka 7 hours po kayo, no? Pwede bang tahimik ang sakit sa puso hanggang huli na? Yes po, no? Pwede po. Pwedeng tahimik lang, no, yung sakit sa puso hanggang maging huli na po yung lahat. Yes, no? Tinatawag po natin yan na silent ischemia. Okay, yung tahimik lang, no, yung sakit sa puso po niya, no. So, yun po yung silent ischemia, mas common po yan kapag diabetic, no. Common sa mga may diabetes, no, sa mga elderly, sa mga may people, no, or mga tao na merong high pain tolerance, no? Kasi may mga tao na napakataas ng pain tolerance po nila, no? So usually, mas common po 'yun, no, yung silent ischemia sa mga tao din po na may nerve damage, no? So common po 'yun. So pwede kang may plate build up, no, na mga sabihin na nating 70 to 80%, no? Pero walang nararamdaman hanggang, no, hanggang sa mag-rupture po yung plate na yon, tapos mag-form ng clot, no, mag-cause po ng massive heart attack. No? So, ito po yung dahilan kung bakit feeling okay ka, no, yung feeling okay is not always equal to healthy. No? So, again, no, wag ipagsantabi, no, or ipagwalang bahala kapag alam mo naman na may family history kayo, tapos may mga signs ka na, no, pero feeling mo okay ka pa rin, no. So, wag ipagwalang bahala, no, pa-check up po. Okay? Kung payat ako, safe na ba ako sa high blood at heart disease? Ang ganda na naman ng tanong, no? Hindi po. No? Hindi po. Kung payat ka, no? Safe ka na ba, no? Safe ka na ba sa high blood at heart disease? Hindi po. No? Hindi. So, may tinatawag po na TOFI, no? Yung TOFI yon is thin outside, fat inside, no? Pwede kang payat po sa timbang, no? Pero mataas yung visceral fat.
So may insulin resistance, no? Mataas yung triglycerides, may fatty liver, no? So yan po yung tinatawag na metabolically obese normal weight, no? So mas mahalaga kaysa po sa timbang, no, titignan po yung waist circumference, no, yung stable ba yung blood sugar, no, or yung blood sugar stability, yung HDL, no, yung triglycerides or HDL ratio po ninyo, titignan yan, no, yung inflammatory markers, yung stress level. Okay? So, kailangan tignan din po yan. So, ang heart disease po, again, no, metabolic disease din po siya. No? Hindi siya, hindi siya body size disease. No? So, hindi porket payat ka, no, safe ka na sa high blood or heart attack po, no, or heart disease. Okay? Next question po. Masama ba talaga ang itlog sa may high cholesterol? Okay. Hindi automatic, no? Hindi automatic. Ang itlog po kasi, no, ay may high quality protein. Meron siyang fat soluble vitamins, no? Meron siyang choline, no? Yung choline napaka-importante po, no, sa ating mga sa ating atay, no, at sa ating utak, no? So mas malaki po ang epekto, no, ng refined sugar, 'di ba? Ng mga ultra-processed foods, no, yung mga trans fats, no, yung chronic inflammation, no. Mas malaki po yung epekto niyan, no, na kumbaga ba mas masama, no, kaysa sa itlog. Okay? So, sa integrative approach po, no, kailangan titignan kung ano ba talaga, no, lahat ng kinakain, ano yung pattern ng diet po ninyo, hindi lang sa iisang pagkain, no. Hindi lang yung itlog lang yung ang tawag doon, sinisi mo, no. Tingnan mo yung ibang mga kinain mo, baka may mataas sa refined sugar, no, mga ultra-processed foods, no. So, may mga tinatawag po kasi na hyper responders, no. Yung kumbaga ba konting konting kain lang, no, ng itlog, nakadalawa, no, biglang nagkagano'n, no, tumaas yung cholesterol, tapos hindi lang pala yung itlog yung kinain, kumain pa ng mga, highly processed foods, no, kumain pala ng mga ultra-processed foods na mas marami pa yung nakain kaysa dun sa dalawang itlog, na titignan po, na titignan yung full diet, na okey? Masama ba ang kape sa puso o fake news lang? Okay, depende po, no? Depende sa dose, no, at depende po sa tao, okay? Usually, yung moderate coffee po, no, yung moderate coffee intake is 1 to 2 cups, no? Yun po yung mga may antioxidant, no? And usually associated po yan, no, with lower cardiovascular mortality, no, in some studies, no. Sa mga ibang studies, no, may mga studies na nakakatulong, no, na magpababa ng cardiovascular disease, no, yung coffee, no. Pero, okay, may pero. Pero kung may uncontrolled hypertension ka, no, may severe anxiety ka, may arrhythmia ka, tapos poor yung sleep mo, pwede po yang mag-trigger, no, ng palpitation, ng blood pressure spike, at ng cortisol surge, no, or tataas yung cortisol mo. Ang tanong po kasi, no, ay hindi yung masama ba ang kape? Yung siguro yung tamang tanong po diyan is paano ba nagre-respond yung katawan mo sa caffeine, no, sa kape, no? How does your body responds to caffeine? Yun yung mas magandang tanong po dapat, no? So, kayo yung nakakaalam nun, no? Kasi titignan nyo nga po, may uncontrolled BP ba ako, no? Or hindi ko ba namo-monitor, baka hindi ko alam, may uncontrolled BP na pala ako, no? So, titignan yung hypertension po ninyo din dapat, no? Yung anxiety, no? Kung may severe anxiety ka, alam mo may severe anxiety ka, syempre masama yung kape para sa'yo, di ba? Kasi magti-trigger yun ng palpitations mo, no? Ng blood pressure spikes po ninyo. Okay? So, kailangan, no, sa atin po na sa practice po natin, personalize po talaga yung ginagawa natin,
no? Yung ginagawa ko, personalized po talaga siya. So, depende sa tao, no? Kung kakailanganin or kaya ba ng kape, no? Ng at least 1 cup, 2 cups, no? Depende po. Okay? Next question po. Mas delikado ba ang gamot kaysa sa sakit? Mas delikado ba? Okay. Ito yung dapat malinaw po, no? Ito yung dapat malinaw. Linawin po natin. Okay? Ang uncontrolled po, no, yung hypertension, yung high blood cholesterol or high LDL, yung diabetes, may documented risk po yan, no? May mga documented risk po siya ng stroke, ng heart attack, no, ng kidney failure, no? So yung gamot, yes, may side effect siya, no? Pero kung titignan, risk versus benefit, yung kailangan timbangin, no? Yung tinitimbang po pagdating po, no, sa clinical, no? So yung ideal na approach po natin diyan, no, especially when integrative po, no, and natural integrative approach po. Titignan po natin, i-address natin yung root causes, no? Yung pag-improve ng lifestyle, no? And kailangan ma-reassess yan regularly, no? And kailangan din po, no, na ma-monitor yung mga medications din po ninyo, no? So, hindi lang yung gamot lang, no? Hindi rin yung natural lang, di ba? Dapat po balanse, no? Kasi baka sa case mo, kailangan mo pala ng gamot, no? Tapos, hindi pala kakayanin ng natural lang. So, dapat po balanse. Kaya nandito po tayo, no, para at least mag-guide din po kayo, no? Matulungan po kayo, no, na hindi lang yung iba kasi is basta-basta marinig lang na ay delikado daw yung ganito, no? Biglang natatakot na, no, nagsisink in na sa mindset, no? So, yun lalong lumalala, no? Kailangan po is maging balanse ang lahat, no? Next question po. Totoo bang high blood ay sakit lang ng mayayaman? Totoo ba ang high blood ay sakit ng mayayaman? No? Hindi po. Okay? Hindi. No? Yung hypertension po, no, yung high blood, multifactorial po yan. Okay? Yung risk factors po, no, is yung high sodium and low potassium diet, no, yung mga processed food, yung sedentary lifestyle, yung chronic stress, no? Yung insulin resistance, yung poor sleep, no? So, hindi, yung genetic predisposition kasama, no? So, hindi po ito yung social status disease, no? Hindi siya body size disease, no? So, again, kung yung tinatanong is pang mahirap ba lang siya or pang mayaman lang siya, no? Again, hindi po ito social status disease, no? Hindi rin po ito simpleng stress lang, no? Yung iba kasi lagi linalang yung stress, no? So, again, yung stress po, contributor factors po yan, no? But again, metabolic dysfunction po yung pinaka-major na driver, no? So, tinitingnan talaga yung bawat intake, no? Bawat pagpasok, no, ng nutrients sa katawan. Okay? Anong unang dapat ayusin? Pagkain, stress, o tulog? Okay. Anong uunahin po natin, no? Para sa akin, no, kung pipili po ako, no, ng pinaka-foundational, though nasa studies din naman po yan, no? Mahalaga kasi yung tatlo, no? So, yung kung pipili ng pinaka-foundational po, syempre yung sleep, no? Yung tulog. Bakit po, no? Kapag kulang ka sa tulog, tumataas po yung cortisol, no? Tumataas yung blood pressure, tumataas yung blood sugar, tumataas yung inflammation, no? Bumababa po yung insulin sensitivity, nagiging unstable po yung heart rating, no? Pero kasi po, no, ang kagandahan kapag okay yung tulog mo, no, yung sleep, it regulates po yung ating nervous system, no, yung hormones, and syempre yung immune system, no, yan yung importante, and yung metabolism.
So, kung hindi maayos ang tulog, kahit po perfect ang diet mo, no, may resistance po ang katawan, no? So, yung ideal na order po natin diyan, no, siyempre kailangan ma-stabilize muna yung tulog, no? Ma-stabilize yung sleep, ma-regulate yung stress, no? And magiging mas maayos yung nutrients, no, yung nutrisyon, no? Kasi kapag maayos yung tulog mo, kung titingnan natin in a simple explanation po, no, syempre kapag maayos yung tulog mo, maayos yung mood mo, no, paggising mo, no, makakapag-isip ka, no, ng tamang mga gagawin mo, tamang kakainin mo, no, yung mga tamang pagkain yung pipiliin mo, 'di ba? Pero kung titignan, no, yung iba, kapag yun nga po, no, kulang ang tulog, puyat, anong mas nangyayari? Mas nagka-cramp sila, 'di ba? Mas nagmamadali. Tapos mas hindi na nakakapag-isip ng maayos. Kung ano na lang yung makita, yun na lang yung kinakain, no, kahit hindi tama yung pagkain, 'di ba? So, pero no, again po, no, hindi sila magkakahiwalay, no? Interconnected sila. So, for example, no, kung gusto mo ano yung kailangan mong ayusin, start ka ngayong gabi, 'di ba? Matulog ka ng maayos, no? Paggising mo kinabukasan, at least ma-regulate yung stress po ninyo, no? And pili ka ng mga tamang pagkain po ninyo, no? Next po. May natural way ba pababain ang BP nang hindi agad tinatanggal gamot? Okay. May natural ba no na paraan para pababaan po yung blood pressure no without yung biglaang tanggal po ng gamot, no? Yes po, may natural way po siya, no? Pero with supervision po. Okay? Yes, may natural way pero with supervision. Okay? Hindi po yung basta tanggal lang, no? Yung narinig mo lang sa tawag dito, narinig mo lang sa TikTok, ginaya mo na, no? Hindi po ganun, no? Kailangan may supervision po, no? So, yung approach po natin dyan, of course, no, kailangan may weight reductions, no? Yun po yung approach natin, no? Yung may weight reductions kung overweight po, no? Yung pag-increase ng potassium-rich whole foods, no, kailangan tinitingnan din po yan, no, tapos kailangan i-reduce po yung mga ultra-processed na foods, no, or ultra-processed sodium na mga nai-intake po ninyo, no, tapos kailangan may approach ka din ng daily walking, no, usually yung 20 to 30 minutes, makakatulong na po yun malaking tulong na po yun, no, yung breath work, no, or yung deep breathing, no, maganda po yan, makakatulong po yan. Yung, also, yung pag-optimize, no, ng magnesium intake, napaka-importante po kasi, no, ng magnesium sa puso, no, and syempre, yun nga po, yung maganda yung tulog, no, kailangan sleep quality, no. So, sa studies, no, it shows na yung lifestyle changes po, can reduce po talaga, no, yung ating systolic na blood pressure, no, by 5 to 15 no millimeters of mercury na yun. So kapag stable po yung readings mo over time, no, tandaan po kapag stable na po yung readings mo over time, doon pa lang po pinag-uusapan yung medication adjustment with doctor supervisions. Okay? Kailangan maging stable muna lahat ng readings mo. Kailangan na mo-monitor yon, nakasulat sa notebook. No? Para magkaroon po, in the next follow-up check-up, magkaroon po ng adjustment. No? Hindi pwedeng naka 2 weeks, sabihin na natin 1 week or 2 weeks, no? Or sabihin na natin, yung iba kasi mabilis, no? 3 days pa lang, no? Bigla tinanggal na lahat ng mga prescribed medication. Siyempre, hindi po ganun, no? Yung iba, may pwedeng lumala, 'di ba? So, wala pong biglaan, no? Dapat, on process po, no? Nasa organized, no? Maayos. So, hindi po ang pinag-uusapan natin, hindi yung natural versus gamot, hindi po ganun, no? Ang atin po, it's natural foundation, no?
plus medical guidance po, syempre, no? Natural foundations plus medical guidance. Okay? Anong daily habit na unti-unting pumapatay sa puso? Okay. Anong daily habit na unti-unting pumapatay sa puso? Ang dami po, no? Isa sa pinaka-common po dito, no, yung chronic sitting. Okay? Yung chronic sitting, chronic stress, chronic sugar spikes. So, ang kombinasyon po niyan is yung nagpapataas po no ng insulin, no? Yung kombinasyon po ng tatlong pinag-usapan ng sinabi ko po, no? Syempre tataas yung insulin, no? Tataas po yung triglycerides, no? Nagpapataas ng insulin, nagpapataas ng triglycerides. Syempre nagdudulot po 'yan ng visceral fat, no? Nagpapataas ng inflammation. Tapos nagpapahina po ng blood vessel lining, no? Or yung endothelium. Okay? So, at dahil po no, hindi ito, kumbaga ba, hindi ito dramatic, no, walang sakit, 'di ba? Walang warning. Nagiging silent progression po siya, no? So, yung ano pa sa chronic sitting, no, or chronic stress or chronic na sugar spikes, no? Syempre kasama po diyan yung chronic sleep deprivation. Di natin yun kakalimutan, no? So dapat po again, no, maayos yung tulog din po, no? So hindi dramatic pero cumulative po yung damage, no? So tingnan mo siya, gaano na katagal yung upo ko, no? Kanina pa ako, alas 8 na, no? So 8 hours, 9 hours na akong nakaupo, no? Pwede po yun, no? Unti-unti po yung pumapatay sa puso natin, no? So, kaya ako, no, when it comes po sa ang dami ko po kasing ginagawa the whole day, no? Kapag medyo umaabot na ako ng mga 2 oras, humihingi ako ng break time na tumatayo po ako saglit, no? Yan. Sige po. Next question po. Ilang buwan bago makita ang improvement ng puso sa tamang lifestyle? Oh, nice, Yaya. Ilang buwan, no, bago po makita yung improvement kapag tama ang lifestyle? Again, depende po siya, no, sa severity, no? Depende, no? Pero, generally, okay, ulitin ko po kung ang tanong po ninyo, ilang buwan bago makita yung improvement ng puso sa tamang lifestyle, depende po, no, sa severity, no? Pero generally, okay? Within 2 to 4 weeks po. 2 to 4 weeks, yung blood pressure po ninyo, pwedeng mag-improve yan, no? Yung energy po ninyo, pwedeng mag-improve po yan. Lalakas po yan, no? Yung blood sugar po ninyo, pwedeng maging stable po yan within 2 to 4 weeks, no? Tamang lifestyle lang po yung pinag-uusapan, 'di ba? And within 8 to 12 weeks po, yung triglycerides po ninyo pwedeng bumaba, no? Yung mga good cholesterol po ninyo pwedeng gumanda, no? Pwedeng mag-improve, pwedeng mag-function ulit, no? And yung waist circumference po ninyo, no, kung sobra-sobra, pwede din po yan, no, na maging mas maganda, no, mas gumanda yung inyong waist, no. And within 3 to 6 months, no, yung significant na cardiometabolic shifts po, possible po yan, no, possible po. So, pero kapag flake reversal, no, kapag flake reversal yung pinag-uusapan, no, mas matagal po, no. Usually, long term po yung commitment, no, pagdating po syempre sa tamang lifestyle. So yung pinag-usapan natin na 2 to 4 weeks, no, 8 to 12 weeks, 3 to 6 months, kapag flake, no, reversal yung pinag-uusapan na po, syempre kailangan long term. Mga 1 year, 2 years, 3, depende, no, sa severity again. Okay? So, titingnan pa rin po yun. So, again po, no, yung healing is gradual po kasi, no, paunti-unti. Okay? Hindi siya yung biglaan, no? Paunti-unti, no? And syempre, yung consistency kasi,
mas maganda yan, di ba? Kesa dun sa intensity, no? So, mas maganda na consistent ka, no? Para mas long life talaga, no? Okay? Sige, next question po. Anong pinakasimpleng gawin ngayon para protektahan ang puso? Yes. So, kung isang bagay lang po, no? Kung baga ba, kung isang bagay lang, no, ngayong araw, ano yung magandang gawin, no? Para maprotektahan po yung puso, maglakad po, no? Maglakad ng 20 to 30 minutes, no? Pagkatapos nyo din po, no? For example, kumain ka na, no? Pagkatapos nyo kumain, maglakad po kayo mga 20 to 30 minutes, no? Yun yung tinatawag natin na post-meal walking. So, yung post-meal walking po na yun, nakaka-improve po yan ng blood sugar din, no? Nakaka-improve po ng circulation, no? Ng blood circulation. Nakaka-improve, no? Ng stress or nare-reduce, no? Na nababawasan yung stress, no? Nasusuportahan yung blood pressure, pag-control ng blood pressure. And syempre po, no? Nagpapababa po yan ng insulin spike, no? So, simple po siya, no? Yung paglalakad, no? Libre din, walang bayad, no? And immediate po yung benefit, no? So, simple habits po, gawin po ninyo, no? Starting tonight, no? Ano yung pinakasimple po ninyong gawin? Sleep ka muna, no? Bago matulog, no? Mamayang gabi, matulog ka bago at least kung kaya nyo ng 9 p.m., go, no? Pero kung late, medyo may pagka-busy po kayo, may ginagawa, dapat before 11 p.m. No? Pero kung wala naman kayong pinagkakaabalahan na importante, no? Better po talaga 9 p.m. Okay? Ano pa? Kailangan kumain ng mga whole foods. No? Tapos mag-practice po kayo ng 5 minutes, no, na slow breathing. Araw-araw po 'yun, gawin yung daily, no? 5 minutes lang naman, no? Kumbaga ba, sulitin mo na, no, na makahinga, no? Sa 5 minutes na 'yun, mag-slow breathing ka na. Anong gusto mo, yung mawalan ng hininga o magbigay ka ng 5 minuto, no? Para din po 'yan para sa puso ninyo, no? Hindi lang para sa puso, para sa buong kalusugan po, no? And kailangan makapag-reduce po kayo, no, ng mga ultra-processed foods. Huwag palagi doon sa mga easy cook food, no? Wag po lagi doon, no? And syempre, no, kailangan maprotektahan yung emotion po ninyo, no? Yung kapayapaan, yun yung mas maganda din po, no? Kailangan maprotect nyo po yun, yung kapayapaan, no? Para maprotektahan po yung puso. Okay? Again po, no, yung paalala din po natin, yung paggaling ng puso, no, ay hindi lang po, no, sa isang supplement, hindi lang po sa isang gamot, no, hindi lang din sa isang diet, no. Ito po ay nervous system regulation din po, no, yung paggaling ng puso. Okay? Okay? Doc, pwede bang uminom ng holy herbs at keep calm pag uminom ng Heartwell kasi high blood po ko at diabetic? Okay. Pwede, Sir Harlington, no? Pwedeng uminom ng holy herbs at keep calm, no? Kapag umiinom ka ng heart. Okay. Pwede naman, sir, no? Sir, pwede po. Kaso, ang mas maganda, no? Ang gawin po natin one-on-one, no? Lalo na high blood ka po tapos diabetic ka pa, no? Titignan natin kung paano niyo po lahat, no, i-combine yung mga holy herbs po ninyo, yung keep calm, yung Heartwell, yung ano pa ba, no? Kung meron ka pa bang mga ibang medications, no? Para at least mag-guide ko po kayo ng maayos, no? Sige po. Pero kung gusto niyo lang tikman si holy herbs, pwede niyo naman pong tikman, no? Pero kung yung goal niyo is paano kayo lalakas, no? Paano kayo gagaling, no? Is mas maganda po maka-attend kayo sa online class po natin, tapos maka-attend ng one-on-one consultation. Yan po. Dok, pag ba mainit palagi ang lugar, nakaka-high blood din po ba? Yes po, possible po, no, na pwede po na mag-contribute yung temperature, no, ng environment temperature or sa kwarto po ninyo, no, ng room temperature, no, kumbaga ba magkaroon po, no, ng
ng high blood pressure, no? Or magkaroon ng hindi magandang blood pressure. Pag sobrang init tsaka sobrang lamig, no? So dapat po, no, makikita nyo din kung ano, no, yung ramdam mo din na mas komportable ka, no? Kasi merong mga tao po na, for example, high blood sila, no? May mga ganitong case po kasi, no? Yung iba high blood, pero mas komportable kapag walang electric fan, kapag komportable kapag walang aircon, mas komportable sila kapag open air lang, no? So, mas nakakahinga sila ng maayos, mas stable po, no, yung blood pressure nila, may mga ganon. May mga case naman po na high blood din po sila, tapos kailangan naka-aircon, no? Kailangan naka-electric fan, yung mga ganon, no? Depende po doon sa pasyente din po, no? Doon sa pakiramdam ng pasyente. So, yun, sa mga ganyan, pinag-uusapan din po sa consultations, no? Alright, sige po, no? So, yung para po, no, sa lahat po, no? Again, no, lahat po ng nanonood, maraming salamat po, no? So, hindi mo kailangang baguhin, no, yung buong buhay mo bukas. Hindi ko po sinabing, sige, baguhin na lahat, no? Simulan mo lang po sa isang bagay, no? Paunti-unti po. No? Tulad ng mga nagtanong kanina, no, kung may isang bagay, no, para at least makatulong po, simulan doon, no, paunti-unti. So, simulan mo lang sa isang bagay, no, yung isang maagang tulog, no, isang mahabang lakad, 20 to 30 minutes, 'di ba? Yung mas tahimik yung isip mo, 'di ba? Simulan mo siya doon, no? Kung saan po kayo, no, mas makakapag-adapt agad, no? Makakapag-act agad, no? Kasi baka ang ipilit ko sa inyo, lahat ito, gawin niyo lahat to, bukas na bukas, ngayong gabi. Baka mainis po kayo, 'di ba? So, unti-unti, lalo na kung hindi po talaga kayo sanay, no, sa lifestyle na, good lifestyle, no, syempre, imbes na makatulong, lalo kayong mairita, no? So, umpisahan niyo po sa isang bagay lang po, no? Dahil puso po ninyo, no, again, no, hindi po yan nasisira sa isang araw, no? Hindi siya biglaan lang, no? Hindi rin po ito gumagaling sa isang araw, no? Kumbaga ba, kung napakatagal na panahon yung nangyari, so siyempre, no, yung pag-transform po ninyo, hindi din siya biglaan na bukas agad, lahat unti-unti po, no, unti-unti. So, sa atin po, no, tinuturo po natin yan, no? At least may mga nagagawa po kayo araw-araw, hindi naman yung gusto natin, perfect agad, no? Yung 10/10 agad, no? Pwede namang 7/10 mo, kunwari, ngayon, nag-start kayo tomorrow, yung mga nagawa nyo doon, no? Usually kasi may mga checklist po kami, no? So, kung naka 7/10 ka lang doon, edi okay lang, patuloy ka pa rin. Sige, ituloy mo pa rin daily, no? Araw-arawin mo hanggang dumating sa point na 10/10 na lahat yung grades po ninyo, no? So, again po, no, nawa marami kayong natutunan, no? So, nawa din po ay iniimbitahan po namin, no, yung lahat po ng nandito sa ating Heal Podcast na mag-attend po sa ating free online class po, no? Libre po yun, wala po yung bayad, no? Marami din po kayong matututunan po doon, no? And hopefully makita po kayo din, no? Sige po. So, again po, no, yung sakit sa puso, hindi siya overnight, no? Lalo na yung heart attack po, no? Event po yan, no? Event ng marami. Years of inflammations, no? Years of blood sugar spikes, diba? Years of poor sleep, no? Years of stress overload, and years of sedentary living, no? Kung ilang taon ka na, lagi ka lang nakaupo, no? Lagi ka lang nakahiga, wala kang ginagawa, no? So, pwede po yan, no, mag-cause, no, ng heart disease or heart attack, no? So, ayun po, nawa lahat po ay naliwanagan, no? So, hindi po biglang collapse lang, no, sa isang araw, no? So, nawa po ay matutunan na pahalagahan, no, at mahalin po yung ating kalusugan at ang ating buhay, no?
Maraming salamat po. Ma'am Mercedita, maraming salamat po. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat po. God bless po. Yes. Again po, iniimbitahan po namin kayo lahat no, sa ating free online class. Nawa po ay maka-attend din po kayo no, sa ating free online class po. Okay? See you. Sa gitna ng alon ng buhay, walang laman